Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is August 2 ito po ni August 13, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may The Symphony Tower sa may Sergeant Esguerra Street, South Triangle, Diliman, Quezon City, at dadalhin natin sa may Paso de Blas sa may Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya unti po bago na po natin. Pinapayo din po namin na kung may sugat, takpan po ito ng isang waterproof na bandage. Iwasan din po ang paghawak ng atas, bilog at titik kapag sila ay natabaha at madalas na magsugat ng katawan. Gamit ng sabon at malinis na tubig pagkatapos mababad sa bakit. Isa din po sa aming pinapayo ay magpakonsulta rin po agad sa health center o sa doktor sa loob ng 24 to 48 hours kahit wala pong sugat o walang sito kapag sila po ay nakabaha para mabigyan po ng tinatawag na preventive medicine o prophylaxis. Ito po ba ay, alam ko po yung doxycycline. Nakainom na po ako niya nung minsan ako'y nalusok po sa baha. Ito po ba ay pinamimigay sa mga health center po? Opo, tama po kayo. Nagbibigay ang ating DOH at pati rin po ang ating mga lokal na pamahalaan ng libreng doxycycline sa mga rural health units o mga barangay health centers, pati na rin po sa mga pampublikong hospital. Ang aming paalala lang din po ay huwag pong mag-self-medicate o uminom nito ng walang pagsangkuni o pagkonsulta sa mga ating health worker o doktor kasi kailangan po muna sila ay matingnan o ma-assess kung pwede po sila mabigyan ng gamot nito. Yan huwag po kayong basta-basta iinom. Kailangan po meron. Saka may reseta po yan. Kung sila po ay bibili, hindi po tatanggapin ng drugstore. Kung wala po sa reseta. Opo, kasi ang doxycycline po ay isang antibiotic. Kaya mahalaga po ang reseta. Hindi po sila basta-basta makakabili din po nito sa mga drugstore po. Okay, ito po ano po yung mga sintomas para alam po natin kung ano yung mga dapat bantayan. Ano po yung mga sintomas ng leptospirosis na dapat po bantayan ng ating mga kapuso at gaano katagal po matapos
lahat po ng leptospirosis, lalo na sa mga early symptoms po nito, ay Ay, kasunod Diyos lang ko. din po ng trangkaso. Pero kung ay more of nagkakaroon po ng bleeding, pwede din po magkaroon ng dehydration. Yung sa leptospirosis na po, naman po ay karaniwang inaatake ay yung ang mga bato o kidney. Pwede rin po sa baga ng ng tao may dala o may sakit ng leptospirosis. At dengue po ba, pwede rin gamitin lang yung mag-self-medicate po sa bahay lang po, hindi po magpapatik ng doktor. Hindi rin po. Kaya po nung ibang mga nabanggit na sakit, kailangan po talagang magpatingin, magpakonsulta para maagapan po kasi delikado rin po ang infection. Okay, yung W po, waterborne disease. Ano po ba ibig sabihin ito doon? Ang waterborne disease po ay mga sakit yung pagkakasyon na pwedeng magluha mula sa kontaminadong pagkain o tubig. Kasama na po dito yung diarrhea, cholera, typhoid fever, tapos kung narinig nila rin po yung mga anxiety at iba pa. Ito ay pwedeng maiwasan gamit ng pag-inom ng sigurado na ligtas na tubig. Kung may duda po sila sa quality o kalidad ng tubig, pakuluan po ito. Siguraduhin din po maghugas ng kamay bago maganda kumain ng pagkain at pagkatapos din po gumamit ng palikuran po. Katulad ng ibang mga nabanggit na sakit, kailangan siguraduhin na malinis at maayos ang paligid, lalo na po kapag nagluluto o nag-iimbak ang pagkain. Pwede din po kasi magkaroon ng diarrhea o pagsusuka pag nagkaroon po ng mga sakit din. Pakipaliwanag po sa amin, Dok, bakit dumadami yung waterborne diseases tuwing tag-ulan? Tuwing tag-ulan po kasi, nahihirapan din po tayo, lalo na sa ating mga kababayan at sa nakatira sa mga lugar na mahirap makakuha ng tubig na ligtas. Lalo na din dahil may pagbaha, hindi nagkakaroon ng access sa malinis na tubig sa iba natin mga kababayan dito lalo na dito sa Metro Manila kung saan maraming pagbaha. Kaya din po tumataas ang risk na magkaroon po ng mga sakit na ito dahil sa kontaminadong mga sources tubig o pagkain. Ano po ang iba pang paalala ninyo para po manatiling malusog po? Kasi parang nakakatakot, lalo na yung dalawang sakit, yung leptospirosis at dengue. Ano po ang mga dapat gawin para makaliwas po? Bukod po dun sa syempre iwasan na puso sa paha, pero ano pa po yung mga dapat gawin ng ating mga kapuso? Ngayong tagulan at mayroong pagbaha, mahalaga na masiguro po natin na ang ating mga kinakain at tubig, manatiling mas malinis ang kapaligiran, iwasan baha kung maaari, at magpakonsulta kapag meron po tayong symptoms. Kasi ang early detection, yun po ang mas mahalaga at iwasan din po ang magkaroon ng komplikasyon at magkaroon. Okay, Dr. Matumba, maraming salamat po sa inyong mga paalala at tips para sa ating po mga kapuso na nakikinig at nanonood po sa atin. Magandang hapon po sa inyo. At kailangan din po, thank you po sa pag-invite sa Joey. Maraming salamat. Atin po nakabanayan si Dr. Anne Dominic Matumba, Program Manager ng Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases and Rabies Prevention and Control ng Department of Health o DOH. Ayan mga kapuso, ingat po tayo pagka ganitong hindi pa rin tumitila ang ulan. Saglit ko na. Kailan kaya mauubos ito? Manatilihin natin ligtas at malinis ang ating kapaligiran. Mag-ingat po lagi tayo. Diyan lang po kayo dahil mamaya po marami pa po kaming ihahatid na mga balita at informasyon at syempre mamaya alagang PhilHealth dito sa Servisyo on the Spot. Magbabalik po kami matapos lamang ang ilang paalala. Labanan ng fake news, dapat totoo. Oras alas 2:50 ng hapon. OSL
Hatid ng kaalaman para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Tuwing Huwebes sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon sa programang Servisyo on the Spot. Kasama sila Cathy San Gabriel at Christine Neymando mula sa PhilHealth Corporate Communication Department at mga panauhin. Alaga PhilHealth. Itinanghal sa ikawalong Gawad La Salereta bilang Most Outstanding Digital Radio Station. And your winner is Superadio PDTV 594. Maraming salamat mga kapuso dahil ang Superadio PDTV ay number 1 sa inyong puso. Mga kapuso, dahil sa patuloy at malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat ay nakaranas ng pagbaha ang malaking bahagi ng NCR at iba't ibang lalawigan. Marami ring pamilya ang napilitang lumikas. Kaya naman nagsimula na maghatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong pamilya. Nagatid na ang GMA Kapuso Foundation ng tulong sa mga residente ng Kawit, Cavite at San Mateo, Rizal. Nakatakda ring magdala ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga residente ng Montalban. Sa mga nais na mag-donate, maaari kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Card, Lazada at Shopee. Kapuso ang pasasalamat namin sa inyo mga kapuso para sa inyong active love and support sa first half ng 2026. Isa na ipinaganap ay pinakamatawag at pinakamalikaw na ilusyon sa bansa. 115 stations nationwide. Ayos sa inyo sa pero sa rating. Kapuso sila about 26,000 countless programs at 35 kapuso shows na online via network at number 1 economy in the world sa Filipino leaderboard with over 7.5 billion video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo din ang pinili ng bansa na may highest total engagement with over 462 million total engagement sa Facebook, TikTok, at YouTube. Dahil tune in sa inyong patuloy na pagkikinig sa radyo. Ayon sa Nielsen, number 1 AM station ang Superadio PDTV at number 1 FM station naman ang Barangay RF 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy namin pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programa para sa inyo. Ito ang GMA, isa sa puso ng Pilipinas. Number 1 sa Manila. GMA, Superadio PDTV, Balitang Tama, Balitang Totoo. Narinig ko muna Double B, bagong-bagong balita. Higit 400 barangay sa Central Luzon nananatiling baha. Ayon sa Office of Civil Defense Region 3, halaga ng pinsala sa agrikultura na dulot ng habagat at mga nagsaang bagyo umabot na sa 300 milyong piso. Lahat ng poultry products mula sa Japan binawi na ayon sa Department of Agriculture. Labing 2 piso kada litrong fuel discount para sa jeepney, UV Express at operators.
Radyo DWB. Balitang totoo. Maraming salamat, Luisito Santos. Samantala, PNP Anti-Cybercrime Group nagbabala laban sa fund recovery scam na nabibiktima sa mga nauna na biktima ng scam. Natogli na. Balita kami si Glenn Hueco. Glenn. Naloko na, loloko kayo pa ulit. Kaya nagbabala ang PNP Grabe, no? Kaya nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group laban sa tinatawag na fund recovery scam. Ay kay PNP Chief Major General Wilson Escueta, tinatarget dito ang mga nabiktima na ng pag-isam na nais mapawi sa kanilang pera. Sinabi ni Major General Escueta ang makagawa ng AI generated advertisement ang mga scammer sa social media na nagsasabing may babalik ang pera ng mga nabiktima ng iba't ibang uri ng online scams. Gumagamit din anya ang mga ito ng fake identities at mga interesadong korporasyon o partnership. Nagpapanggap din ang mga scammer bilang isang recovery at legal service provider gamit ang AI generated ng mga photos, videos, maging daw yung mga operational activities warrant ng PNP-ACP ay kanilang ginagamit at ang ibang conservative ng pamalaan. Sa oras na magtagumpay na ang mga scammer sa panloko, bigla na lamang magdalako ang mga ito. Ngunit hindi niya sweldo na hindi kailanman nagkonektado ang PNP-ACP sa anumang fund at recovery service. Tinawagan ng PNP-ACP na kung biktima ng online scam, bakit ang mga tanggapan o institution at hindi sa mga nakikita sa social media. Samantala sa Uliga sa Pasig, papatuloy ang pag-apos. Ang Glenn Hueco ng Superado DWB, Pagkita ito. Maraming salamat, Glenn Hueco. Oras alas 2:58 ng hapon sa aming pagbabalik sa Lagang Pilipinas sa serbisyo mo sa mga. GMA
opisina dahil minsan nga po, ang impormasyon ay kulang at nanggagaling sa hindi tamang source. Kaya nakinig po tayo ngayong hapon para makuha yung tama at accurate informasyon para inyo pong mapakinabangan ang ating programang PhilHealth. At kung meron po kayong mga tanong, sasagutin po yan mamaya ni Miss Tin. Kaya i-text nyo lamang po yan sa amin. Narito po ang aming numero. Para sa inyong mga tanong tungkol sa issue na tinatalakay ngayon sa SOS Servicio on the Spot, mag-text sa 0917-594-5941. 0917-594-5941. Kami rin po ay naka-live sa Facebook. Pwede rin kayo doon magpadala ng inyong tanong. Magtungo lamang sa aming Facebook page, Super Radio DCBB. Meron po kaming Facebook Live. Ayan, doon po sa comment section, pwede po kayo mag-iwan ng tanong at mamaya po susubukan po namin na masagot ang inyong mga katanungan. Pero bago yan, ito muna, kwentuhan muna tayo dito sa Kwentong PhilHealth. Kwentong In PhilHealth. 300 meters, Tunay na turn kwento. right off the Tunay ramp na towards alaga. T1, PhilHealth. Ito po ang kwento ni Marie Jane Octimer, isang direct contributor na masaya sa natanggap na benepisyo sa PhilHealth Yakap at PhilHealth Gamot. Tama-tama, ito yung ating pag-uusapan. Ayon sa kanya, babasahin ko po. Masaya ako na naramdaman ko na may balik na benepisyo ang buwan ng kaltas ko sa PhilHealth. Sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap at PhilHealth Gamot, nakuha ko ang aking consultation, laboratory request at maintenance medicine. Bigyan din natin ng tamang recognition yung mga magagandang serbisyo. Ako, salamat, Miss Mary Jane. Tama po dyan. Ngayon po, mas lalong nasusulit po natin yung ating premium contribution. Lalo na sa ating mga direct contributors, di po ba? Nakikita po natin na deduction sa ating visit, may napapatutunguhan pong benepisyo sa PhilHealth. Lalo na dito sa PhilHealth Yakap. Kasi, ang tinuturo po nga natin dito sa PhilHealth Yakap, huwag na natin hintayin magkasakit. Dahil ang PhilHealth po ngayon, sa programang ito, kahit hindi pa nagkakasakit, may mga gamit ka ng benepisyo. Kaya, yung kwento nga ni Miss Mary Jane ay patuturo. Sulit na sulit po ang inyong contribution sa PhilHealth. Dahil hindi lamang ikaw ang nakikinabang, kundi pati In yung mga 100 meters, turn household, right off mga the ramp. kasamahan, yung mga dependents at lahat po ng Pilipino. Nakahanda po ang PhilHealth Yakap sa ating maranasan at gamitin po. Kaya sana po tulad ni Miss Mary Jane, sana lahat po tayo ay nakapili na ng ating Yakap Clinic at experience na rin po sa tulad ng nagawa ni Miss Mary Jane sa kanyang napakinabangan na kanyang PhilHealth Yakap at ang kanyang PhilHealth Gamot Intensive. At kapos ko, ikaw, meron ka bang kwentong PhilHealth? Sabay, ipadala nyo na sa amin yan. I-share sa amin dito, sa aming text connect, 0917-594-5941 at baka ma-feature po kayo sa aming kwentong PhilHealth. Ayan, Miss Kim, pag-usapan na natin ito. May mga nagte-text na tungkol doon sa gamot at PhilHealth Yakap. Ito kasi yung madalas na gamot sa atin. Ano kaya maganda masagot yung mga frequently asked questions. Ika nga. Tama. Kaya natutuwa tayo. Handa na po tayo sagutin yung mga tanong na yan. In 100 Okay, ito meters, po ng turn tanong. left May miyembro na onto nakalista Express. sa isang private na Yakap clinic. Siya na raw ang bibili ng kanyang maintenance medicine kahit covered naman ito ng Yakap dahil naubos na raw ang kanyang benefit na 1,700 pesos kada taon. Kanyang tanong, tama ba ito, Miss Kim? Naku, magandang example yan. Magandang tanong yan. Kasi madami nga po ang nalilito. Kasi minsan nakakakuha daw sila ng informasyon. Kapag nagpunta sila sa isang Yakap clinic, minsan sinasagot sa kanila, kumusta po yung 1,700? Continue for 1 kilometer, Okay, gusto then natin keep left namin yan para towards sa lahat. Luzon Ang Expressway. 1,700 po, ang tawag po dito ay calculation. Para ba siyang isang budget para sa lahat ng mga nakalista sa isang Yakap clinic. Pero hindi po ibig sabihin na yan ay consumable. Okay? Ibig sabihin, sa bawat benepisyo mula sa PhilHealth Yakap program, hindi po yan kinikwenta na parang minus 1,700 dahil nakakuha ka ng x-ray, minus 200, nakakuha ka ng gamot, minus 300. Hindi po ganun. Ang 1,700 ay paunang bayad ng PhilHealth
ay dito tuloy-tuloy na kukunin ang kanyang benepisyo. So, sa madaling salita, meron bang babayaran yung mga yakap members? O yung mga membro sa paggamit ng yakap benefit? Sa madaling salita, ikaw ay nakalista sa isang public yakap clinic, tumal ay hospital, school of cancer, or any clinic na accredited sa PhilHealth yakap, wala ka dapat bayaran kung ito ay public yakap clinic. Kasi meron kasing yakap clinic na public hospital, no? Merong rural health center, merong PhilHealth center, no? Pag yan ay public, wala kang dagdag na babayaran. Pero kapag pupunta ka sa isang private yakap clinic, na-allow po ng PhilHealth na mag-require or ina-allow ng PhilHealth yung dagdag na 900 pesos na bayad sa private yakap clinic. Pero gusto ko din pong linawin, ang 900 pesos ay hindi po sa kada balik sa yakap clinic na private Yung 900 pesos po, yun na po yung maximum na pwedeng i-require or ipabayad ng private yakap clinic sa isang member na pumili sa private clinic na ito. Hindi one-time payment na 900, pwede gawin nila. Sa unang visit mo, 200, next visit, another 300. Basta ang maximum is pwedeng silin lang ng private yakap clinic up to 90 pesos at further na po yan ng 2,000. At hindi rin po ito consumable kagaya ng 1,715. Yes, tama. Kaya nga po, lahat po ng members na nakalista sa isang yakap clinic, agad-agad ang PhilHealth may bayad ng 1,700 sa bawat miyembro, bawat member na nakalista sa isang yakap clinic. But ang difference na sa private clinic, pwede po maningin ang private yakap clinic ng dagdag In less than 10 900 seconds. pesos at araw. Ito naman, dito ay nag-viral pa nga ito sa social media na bawat Pilipino ay may 20,000 na PhilHealth benefit. Yan. Itong 20,000 ito cash ba ito? At paano ito makukuha? Mga Okay. Yes, Miss Cathy. Tama po yan. Meron kang, ay, 1,700. Ang bilang po, meron kang 20,000 pesos benefit package para sa mga. Ngayon, this is the part for sulit kayo 1,700 na bayad natin sa yakap clinic para sa mga doon. Siguro 20,000 pesos po, ito yung mga dagdag na gamot na nakukuha natin doon sa mga accredited or accredited gamot partner pharmacy. Ibig sabihin po, 20,000 pesos, yan siya cash yan cash ang bibigyan sa inyo. Ito po ay para nakapondo sa pharmacy o nakapondo sa bawat tao. Kaya pag halimbawa, punta ka sa yakap clinic at ikaw ay nilistahan ng iyong yakap In clinic 100 physician meters, ng turn right mga to take the gamot exit na 15 dapat towards ay Paso de Village Road, doon Paso sa de pharmacy. Village. Doon mag-a-apply ang 20,000 pesos. Kaya mangyari dyan, dala-dala mo yung reseta ng yakap clinic at Into pupunta ka right doon next sa lane, gamot then in pharmacy 200 meters, partner. turn right to Doon take the naman po, exit 15 on the ramp. magdidispense sila ng mga gamot. So, yung gamot na yun, bigay sa'yo, kung wala akong babayaran, ay doon po nila pipili yun sa PhilHealth. Kaya, bawat taon po, meron po tayong budget ng 20,000 pesos per member or dependent. Okay? Hindi po yan 20,000 pesos puro po na In 100 sa meters, higher turn right, member, then turn right. ibang 20,000 pa yan sa bawat dependent. Kaya wag po natin sayangin ang oportunidad na ito. Kasi baka yung inyong gamot po ay kasama doon sa listahan ng 54 medicines na makukuha sa gamot partners natin. Pero meron din naman pong gamot, meron tayong tinatawag ng 21 medicines po na nandoon na dapat sa isang yakap clinic. So, kaya pag nagreseta si doktor, yakap clinic doctor, at yung gamot na nireseta niya ay nasa listahan ng 21 na
dapat manggaling sa Yakap Clinic, hindi pa po makakagtasan ng inyong 20,000. Kasi doon po ito kukunin sa ating Yakap Clinic po. Okay? So yung 20,000, pag-a-apply lang po siya kapag yung gamot na kailangan makuha ng miyembro ay doon kukunin sa gamot pharmacy. Yan. So, Miss Kim, merong listahan ng gamot kasi ang dami nagtatanong dito. Ayan, so na-drop na nga natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.